Hello po, ako si John, 14 years kidney transplant. Ngayong araw na to, babasa tayo ng comment. Ito po yun. Kalokohan, ha ha ha. 8 times used dialyzer, but okay naman ako. OA mo sa 3 use of dialyzer, kwento mo sa pagong. Bago ko po sagutin to, may ipapanood po ako sa inyong video na kung saan nasa Senate hearing si Senator Rapi Tulfo and also si Dr. Liachon at yung mga doktor. Panoorin nyo. Yung sa dialyzer, in the US, they use it only once. Pero sa Pilipinas, para maging cost-effective tayo, ginagamit natin 10 times. Actually, Senator, my understanding is the minimum standard is 5 times po. No, ang ginagawa kasi ngayon, 10 times eh. That's very correct, sir. Tama po yung observation nyo. Dapat to gawan natin ng paraan yan. And I think that is a very, very valid concern po, sir. Thank you. And I support that particular recommendation of yours. Ayun po, kung napanood nyo na yung video, sinasabi dito, ang standard lang po talaga is 5 times. Ngayon, yung iba umaabot ng 10 times, diba? Sa US, kung hindi po ako nagkakamali, isang beses lang po ginagamit ang dialyzer. Ako, personally, gumagamit ako ng dialyzer hanggang 8. Meron pa umaabot ng 10. So, ngayon dito, 3 use of dialyzer, kwento mo sa pagong. Meron naman din, idol, diba, idol? Totoo naman, idol. May gumagamit ng 3 use of dialyzer. Minsan kasi nasisira yung dialyzer, minsan overuse, minsan yung pasyente hindi na komportable. That's why gumagamit po ng dialyzer is 3, 2, or 1. Ngayon, sino ang tama sa atin? Sino ang kikwento sa pagong? Kaya ikaw, sir, kwento mo sa pagong. De, joke lang. Ewan ko pa rin, nagpapatuloy sa mga ganitong comment. Alam nyo, sir, wala naman pong problema. Ba't ko ba sinisir to? Actually, team, wala namang problema sa 8 times used dialyzer kung okay sa inyo. Huwag nyo lang po sasabihin yung salitang OA kasi hindi magandang pakinggan, di ba? Alam nyo, CKD na nga tayo, di ba? Tapos, ganyan pa tayo, di ba? Pangit naman, di ba? Na may sakit na nga tayo. Tapos, nangaaway pa tayo. Nagko-comment pa tayo ng ganito. Pero wala naman pong problema sa akin yan. Kasi part po yan ng pagiging content creator ko. And also, magpasalamat na lang tayo na wala pong nangyayari sa inyo kahit umaabot kayo ng 8 dialyzer. Again, sinabi ko po sa last video ko na depende pa rin po sa pasyente and depende pa rin po sa sitwasyon ng isang pasyente. Iba-iba po tayo ng dahilan, iba-iba po tayo ng case at pinagmulan, pero iisa lang po ang mga CKD patient. Pero syempre, masaya pa rin ako sa inyo kasi umaabot yung dialyzer mo hanggang 8 beses na wala pong nangyayari sa inyo. Ako kasi minsan 6 lang. Kasi magastos, yung time ko kasi magastos dahil hindi naman libre ang dialysis, diba? Ngayon, libre na po ang dialysis. Again, bago to matapos tong video ko na to, sana kahit may nararamdaman tayo, kahit na may masakit sa atin, sana maging masaya tayo para sa ibang tao, para sa kapwa nating pasyente, and sana maging mabuting tao tayo sa bawat kapwa. Ngayon lang po, sana nakatulong tong video na to. Palagi ko naman po sinasabi sa inyo, at the end of the day, kayo pa rin po ang masusunod. Sinasabi ko lang po, based sa experience ko, based sa knowledge na meron ako, at ayun lang po ang sinishare ko sa inyo. Walang dagdag bawas, and sana, kahit papaano, makatulong po sa inyo. Again, sir, sir, tuloy ako ng sir. Again, team, kung hindi ito video para po sa inyo, tama ba? Kung itong video hindi nyo po gusto, maybe hindi po para sa inyo tong video na to. Ang pinaka-focus ko lang po dito yung mga bago na walang idea. Yung tipong nasa dilim kung ano ang gagawin nila. Gusto ko lang pong makatulong at sana maunawaan nyo po ako. Ingat po palagi and God bless po sa ating lahat and sana maging mabuting tao tayo palagi. Peace po.